Hi, what's up mga kayomers? And for today's video, ano nga ba ang mga process na ginawa ko para makapag-apply ako kay Canada? The first thing is, nag-send ako sa mga email sa mga different agency. So, comment down below para malist ko or makagawa ko ng bagong video about sa mga email sa mga different agency. Number 2, nag-antay ako ng about 1 to 2 weeks para sa response nila. Then, kung wala man silang response, is ang ginawa ko is nagpa-follow up ako sa kanila mga email. Then, ayun, nagbunga naman at napili ako na shortlisted and qualified naman ako through my experiences. Then, another email akin na-receive for initial interview, which is online, and after 1 week, I received also a final interview. So, malalaman mo naman kung nakapasa ka sa final interview nila kapag may nag-text or nag-email ulit ang agency na qualified ka at pinapadala ka nila ng mga list of requirements. Then that's the time na pumunta na kami sa agency which is the 43 West Point Cubao sa staff house at chinek nila ng all documents namin. Reminders lang, lahat dapat ay authentic at hindi dapat gawa-gawa lang. Especially sa mga diplomas, TORs, and also sa mga certificate ang employment mo. Then, another 2 weeks, nag-intay ulit ako at naka-receive na naman ako ng email na congratulations, you passed all the requirements and hulaan nyo kung ano yung susunod. At ang sumunod na nga is yung medical. So, sa medical, kailangan be ready. And what I did is, since currently employed ako, so I use my HMO para ma-process ko yung aking medical. Doon sa pre-medical na ginawa ko, like x-ray, blood test, and HIV. So, at least nalaman ko na wala akong sakit at pasado ako sa medical. So, what I did then is nag-exercise ako, kumain ako ng mga konting food na tinitake ko. At the same time, kailangan kumakain ka rin ng mga fruits and more water. Doon nga pala sa email na receive ko, may 2 options silang hospital, which is the IOM and St. Luke's na located ito sa Makati. So, I choose IOM because it only costs 10,000 while the St. Luke costs 13,000 pesos. So, this is it. Ito na yung upfront medical. Ito yung na-receive kong email. Ito naman yung referral nila. So, I choose nga yung IOM last June 20, 2023. So, kailangan mong fill upan ito. Upon na pagpasok mo doon sa IOM Manila Center Health. Then, ito pa yung isang tip ko, kailangan wag ka na magdala ng stool mo since hindi naman siya needed. Ang kailangan lang kasi yung blood extraction, x-ray, and physical examination. Actually, mas madali pa nga yung medical sa Canada compared here in the Philippines. Then, sinabi rin sa amin na automatic na pupunta yung result sa IRCC. Then, hint lang, kapag nagkaroon ng problem yung iyong x-ray is hindi ka nila kaagad papawin at sasabihin nila sa inyo. Then, lastly, kapag meron pala kayong mga tattoo na visible is meron siyang karagdagan na bayad. So, this is my part 1 on how to process sa Canada. So, if you like this video, don't forget to follow me, share, and comment down below for part 2. Thank you for watching. This is Yam Carl TV.